Good morning, mga sisilab. Init, uy, grabe. Maka-high blood. Maka-high blood ang init. Ala. Sa sobrang init ba? Ala. Yung ano natin, camera. Ngayon na late ako sa pagising, mga sisilab. Nagising ako 6:15. Akala ko ano pa, 5 o'clock, 45, ganun ba? Ala, pagtingin ko mga sisilab kay ano na pala siya, 6:15 na pala, agoy. Hindi ako nagising sa alarm. Buti na lang yung isa nating cellphone, nag-alarm siya, mga sisilab. Tapos yung cellphone na to, hindi nag-alarm. Sabi ko, ala, bakit kaya? Bakit hindi siya nag-alarm? Alam, may ano na tayo, uban dito. Isang pirasong uban. Ay, kapagod mga sisi. Pag mainit ang panahon, napapagod ka, no? Kahit nakadress ka na ng ano, yung para sa summer, mainit pa rin. Next week, ano namin yung general check-up sa katawan namin, mga sisilap. Next week. I-share ko muna yung live. Ano daw? Ablo yung pamangkin ko, mga sisilab, na scam. Na-scam siya. Nangutang ng pera sa Pico, na-scam, mga sisi. Na-scam. Good morning, sisilab. Na-scam siya sa kanabitawang kuan. Kanang moingon nga, ang imong kwarta, halimbawa 1,000, mahimong 2,000 na. Nisulod siya ingana, mga sisilab. Si Brian, nangutang sa Pico 150,000. Meron din yan dito sa Japan. Tapos inano din ako, inalok din ako, mga sisilab. Ang imong isang lapad, mahimong 2 lapad. Sabi ko, ate, scam yan. Walang ganyan, ate. Sabi kong ganon. Ala, sabi nila, oh, hindi, B, hindi to scam. No, hindi ako maniwala sa ganon. Imong isang lapad, mahimong 2 lapad. Ang easy. Kung ikaw magnegosyo, konti lang yung ano mo. Hindi naniwala, mga sisilab. Hindi ako pumasok kasi kahit isang lapad, ha. Tapos ngayon, hala, nabalitaan ko, scam nga yung ipon niya. Nilagay niya lahat para lumaki daw yun. Agoy, mga sisilab, kay scam man. Ala, nagkagulo sila. Hindi ako naniniwala sa ganon. Once na ang pera mo, may mag-alok ng ganon. Wala yan. Hindi yan totoo. Sabi ko, maniwala kayo. Hindi yan totoo. Agoy, kay hindi man sila naniwala. Kay tinuod lagi daw ang isang lapad na himong 2 ka lapad. Kay bago pa mang sulod. Nilagay na yung pera sa bangko lahat. Ayun, doon na problema. Kaya sabi ko, scam nga yung mga ganyan. Ayaw nyo kasing maniwala. Tapos nag-away na, mga sisilab, kasi ang pera na nilagay hindi na nabalik. Hindi mabalik yan. Ay, paano mabalik yan? I-scam nga. Ayun, nagkagulo. Kaya sabi ko, bugok ka. Sabi ko sa ate ko, bugok. Pag mga ganyan, scam yan, automatic scam. Mga ganon. Beautiful morning. Jenna Calonia, Dolores Masangkay. Walang negosyo na ganon. Ang mga negosyo, maliit ang Angie Kiales.
Maliit ang tubo. Yan ang original na negosyo. Walang negosyong na times 2 agad. Agoy, tinuod ba rin na? Di gyud ko maniwala sa mga ganun. Tapos, pumasok ako sa dating app. May tumatawag lagi sa akin, ganyan-ganyan. Tapos, sabi niya, lagi lang kami magkausap hindi nag-video call. Hindi ko nakikita yung mukha, hindi ko nakikita, ganun. Tapos, magkausap kami si Silab. Tapos sabi niya, gusto kong makipagkita sa iyo in person, ganun. Tapos, sabi ko, okay. Sabi kong ganun, mga sisi. Tapos sabi niya, ano ba yung malapit na airport sa sa lugar mo? Sabi ko, Senday ang malapit. Tapos sabi niya, okay, mag-book ako ng ticket malapit sa airport ng lugar mo para hindi na daw mahirapan. Sabi ko, okay. Tapos nag-send ng ticket. Ang sinend niyang ticket doon sa Osaka. Osaka siya. Osaka bababa. Sabi ko, bakit ka sa Osaka bababa? Sabi ko, malapit ako sa Sendai. Ngayon, mga sisilab, sabi niya, baby, yung yung hindi daw siya makalabas sa airport. Hindi ko alam. Kay English speaking, hindi kami nagkikita sa TV, hindi kami nagkikita. Tapos sabi niya, hindi daw siya makalabas sa airport kasi na-hold daw siya. Ganun. Na-hold daw siya, mga sisilab. I need worth $1,000. Bahala ka sa buhay mo. Ako magbibigay ng $1,000? Ano ka, namulot ako ng pera dito sa Japan? Problema mo na yan. Ginanon ko nga, mga sisilab. Scam yung mga ganyan. Kung kayo mag-chat-chat kayo dyan sa mga dating app, tapos sasabihin na hindi ako makalabas sa airport dahil na na-hold. Ay, wag kayong maniwala. Problema na niya kung ma-hold siya. Hindi. Scam yan, mga sisi. Naharangan sa immigration. Hindi ko alam kung puti ba siya, itim. Hindi ko alam. Basta ganon. Sabi ko, pagdating na mag-demand ng pera, mga sisilab, yan? Scam yan, mga sisi. Huwag kayong basta-basta maniwala. Tapos ngayon, yung kasamahan ko, umano din pala siya sa apps. Tapos may ka-chat siya, ganon. Sabi niya, may ka-chat ako. Papadalhan daw ako ng alahas, ganon. Sabi ko, ganon ba? Tapos yung ka-chat niya, nag-text sa kanya na ang alahas daw na pinadala niya, na-hold daw sa post office. Agoy, mga sisilab, kay niingon man nga padalhi ko og $1,000 kay kuan daw para dili daw, para maipadala daw yung yung ba yan? Yung alahas. Agoy, nagpadala man siya, mga sisi. Sabi ko, bugok ka. Nganong nagpadala man ka nga kuan man na, scam man ang ingana. Sabi niya, akala ko totoo. Agoy, pagpadala niya pera, mga sisilab, wala. Hindi na makontak yung Sabi ko, napatay. Thank you, Etelyn Cruz. Sabi ko, pag mga ganyan, scam yan ganyan. Pag magdemand ng pera, scam yan. Huwag kang basta-basta maniwala. Ayun, naloko siya, mga sisilab. Tapos yung kasamahan ko naman, uuwi daw siya ng Pilipinas, mga sisilab. So, binigyan ko siya ng phone number sa tatawagan ng ticket. Tapos ito naman kasama ko, sabi niya, kung gusto mong umuwi ng Pilipinas, 3 kayo, may hulugan daw na ticket. Sabi ko, anong hulugan? Walang hulugan na ticket, okay lang kung credit card ang gamit mo. Pwede kang magpila ka gibs. Pero kung direct ka sa bilihan ng ticket, walay hulugan. Uy, sino bang ng hulugan? Sabi kong ganun. Agoy, hindi man maniwala, mga sisilab.
Hindi siya doon tumawag sa ano ko, yung nirecommend ko mga sisilab. Ang laki. Paghulog niya, siyam kalapad mga sisilab. Naghulog siya siyam kalapad. Paghulog niya, dili na maano, dili na matrace yung ano, yung tinatawagan niya. Sabi ko, hala, tanawa, scam lagi. Yung mga ganon. Kaya kayo, wag kayong magtiwala. Once na mag-demand ng pera mga sisilab, hindi yan totoo. Maniwala kayo sa akin. Ang daming nag-away dito sa lugar namin dahil dyan. Akala kasi nila, yung pera nila, yung kasamahan ko, yung kaibigan ko, una, isang lapad. So, naging dalawang lapad. So, parang ano, pang-inganyo yun eh. Kasi, syempre, isang lapad mo, naging dalawang lapad. So, nainganyo siya. Ang ginawa niya mga sisilab, yung ipon niya sa bangko, nilagay niya lahat kay para daw lalaki. Mga sisi, paglagay niya, wala na, hindi na makontak. Kaya sabi ko, wala, ginay ingana, dili na maayo na nga business. Ang business, hindi ganun kalaki ang ano mo, yung kita mo. Mag-business ka, kikita ka lang ng mga 10 pesos, mga ganun. Depende sa business na anuhan mo. Hindi yung isang lapad, alam ba, $100. Paglagay mo ng $100, maging $200. Hindi ganun. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, ate, scam nga yan. Sabi niya, hindi to scam, totoo to, agoy. Nilagay niya lahat ng pera niya sa bangko, ayun. Doon niya nalaman na scam pala. Kaya wag kayong basta-basta maniwala pag abot na sa pera mga sisilang. Hindi ganon yung ano. Magnegosyo man gani, tagamay ratong kita, dili ingon nga ingana. Isa pa yung negosyo, yung pera mga sisilab. Kailangan mong pagpapawisan yan, pagtatrabahuan, hindi yan ganon. Teresita Manlikes, good morning. Kaya mahirap pag naniniwala ka. May nakita din ako na news mga sisi na Pilipinas siya, taga Pilipinas. Tapos may ano daw siya, kachat na Amerikano. Tapos na-hold daw siya sa airport, di ba? Nangutang siya ng pera, tapos sinend niya dun sa lalaki, 150,000 yata. Tapos nag-antay siya sa airport, walang lumabas na apam. Scam yung ganon pag once na pera yung hinihingi sa'yo. Huwag kang basta-basta maniwala. Pag about na sa pera mga sisilab, mahirap. Kaya yung pamangkin ko, sabi ko, bakit ka bugok man siguro ni siya, we? Sabi ng ate ko, kasi ang ano daw niya, 150,000 daw, mahimong kuan daw, 3 times, ano daw. Sabi ko, Diyos ko, pag mga ganyan, scam yan. Sabi kong ganun. Agoy, mga sisilabwa man siya nagkuan good. Wala siya wala siya nangutana sa ako, wala siya nagdiretso-diretso siya mga sisilab. Nadala siguro sa istorya. Tapos yun, paghulog ng pera ng ate ko kasi sa piko ng ate ko nangutang. Nag-loan. Agoy, 150,000 mga sisilab, wala, patay. Na siya, na scam. Na-hypnotize siya. Oo, pag abot lagi sa pera mga sisilab, wag kayong maniwala kasi hindi yan totoo talaga. Maniwala kayo. Ayan, nangutang dun sa piko. Sa piko ng ate ko nangutang na. Nag-withdraw yung ate ko. Sabi ng ate ko, buti na lang hindi ko na pinadala sa'yo. Ayun, sabi ko, bugok man dahil ni siya. Nituo man about sa kwarta. Si Teresita Saragosa, mga sisilab. Kaya kayo mga sisi, ingat kayo sa mga ganon. Huwag kayong basta-basta maniwala sa mga scam.
Kaya mga scammer, mga sisilab, grabe kayo mo sell stock. Mo sell stock yan sila, grabe. Kaya wag kayong basta-basta maniwala. Kasi ang sell stock ng mga scammer, oo, pag about sa pera mga sisilab, pag-isipan nyo. Kung wala kayong pera, wag kayong mangutang. Bakit kayo mangutang? Kung wala man kayong pera. Tapos ang iyang monthly na babayaran sa Pico, 7,000. Oh my God, sabi ko. Okay lang kung 1,000 eh. 7,000? Patay ka. Sabi ko, bugok manday ka. May pag-imo nang gi-tour sa Japan na imong 150,000 kaysa gi-hatag mo sa scammer. Ako, hindi ako ganun, mga sisilab. Yung, di ba, may ako, ka-chat. Sabi niya, baby, ano daw siya, na-hold. Bahala kag ma-hold ka sa immigration. Huwag mo akong hingian ng pera. Ako pa hingian mo ng pera. Yung pera ko, pinaghirapan ko isang buwan. Nakatayo ka sa trabaho, tapos ibibigay ko lang sa'yo. No way. Sino ka? Bahala ka dyan. Hindi ko talaga basta pag-abot sa pera mga sisilab, huwag kang basta-basta maniwala. Mahirap yung ganyan. Kaya nga, nag-tour na lang. Kaya nga mga sisilab, yung 150,000 sabi ko, yung 150,000 niya, dapat binili na lang niya yung bahay ni Gilbert. May bahay pa siya. Kasi binibenta ni Gilbert yung bahay niya. Kaya mahirap, huwag kang basta-basta maniwala sa mga ganon, kahit anong klase pang sell stock. Marami na akong napanood niya na drama sa Pilipinas. Na inubos lahat ng lahat ng pundo para lang magkaroon ng malaking pera. Ay, Diyos ko. Walang negosyo na ganon. Magnegosyo manggani mga gamay ra imong ginansya, mga ginansya nimo siguro magnegosyo ka mga sisilabog tindahan, makaginansya ka siguro og mga 100 pesos, mga ganun ra siguro sa isa ka adlaw. Yung ahinti ni Sir Gibo, ipabenta niya bahay niya, sisiwe. Ayun na nga mga sisilab, kasi din siya kasi siya daw yung pinagbibintangan na na nagsabi daw doon sa mga pulis. Sabi ko, abno manday ng kuan pastor, sinong bugok manday siya, kung mapera siya ipa-investigate niya kung sino yung nagsuplong. Yung kapatid ko na nawala ng trabaho, nawala ng bahay, nawala ng support sa pamilya dahil sa walang ginagawang masama, tapos ganun basta-basta ka lang pagbibintangan na siya daw yung nagsumbong sa pastor daw. Sabi ni Gilbert, siya nga yung nagsabi na sino yung leader namin. Sinabi lang daw ni Gilbert yung narinig niya sa pastor na ganun. Hindi mahuli-huli yung yung leader ng simbahan kasi may siya, may bitaw, license. Sabi ko, hindi naman talaga yung mahuli yung may license kasi totoo naman siya na pastor. Kung ikaw, hindi totoong pastor, yung nagkunwari lang, yung ahinti, oo nga, yung nagkunwari ka lang maging pastor na, hindi pwede yan sa sa Saudi. Kaya nga si Gilbert nang hinayang siya sa kanyang sweldo mga sisilab. Kasi yung sweldo niya doon sa Saudi, pinag-pray niya, tapos na-increasean siya ng sahod ba? Ka-increase lang. Pangkabuhayan, alagang balik, Sir Gibo. Oo, member lang. Tapos sasabihin na yung kapatid kong nagsumbong, bugok manday siya. Kaya pala ayaw sumagot yung mga kaibigan, ganon. Yung ganon ba? Mahirap yung ganyan mga sisilab, yung pataka lang ang istorya nga. Wala kay ebidensya bitaw. Wala kay ebidensya na
sino yung nagsuplong sa kanila. Dahil lang nag-ano sila sa yung sa simbahan. Dahil lang nag-ano sila sa simbahan, tapos ganon-ganonin lang na siya yung nagsumbong. Ang dami kayang nawala sa kanya, trabaho niya. Nanginaya nga siya sa sahod niya na matagal na niyang pinipray na iano siya, yung taasan ng sahod. Katataas lang ng sahod niya mga sisilab. Tapos nangyari yung Sabi ko parang na-frame up nga sila, di ba? Na-frame up. Kaya sabi ko baka may plano si Lord sa'yo. Kasi di ba magulo doon sa Saudi. Magulo, yung may gera doon, di ba? Kaya nga, yung ganon mga sisilab. Kaya hindi ka pwedeng basta-basta magsalita ng ganon. Oy, kung wala kang ebidensya, bitaw. Pwede kang pwede kang kasuhan ng ganon. Anong evidence mo na siya yung nagsumbong? Siya nga din na di ba? Siya nga yung kasi sabi ng pastor, kasi nauna daw si Gilbert doon sa paghuli. Kung nauna lugar yung kapatid ko, ganon lugar, bubuk man din siya. Di dapat pala silang lahat sinabi ni Gilbert na bakit yung pastor lang yung tinuro, dapat silang lahat kasi nandun silang lahat sa simbahan. Ganon dapat. Hindi yung isang tao lang ang Hindi ka pwedeng magganyan, yung tao nga na parang na-trauma nga yun. Para din yung na-scam mga sisilab. Na parang wala sa isip ba na nakalabas siya bigla sa sa kulungan. Parang ganon ba yung tinawag ka lang tapos yung pala pa sakay ka na sa eroplano, parang ganon. Pagdating sa airport, alam mo ang mukha niya mga sisilab, parang wala sa isip, yung parang yung parang na-scam, parang ganon. Nakita namin yun paggawas niya sa airport. Tapos binidyohan ng kuya ko. Pag video mga sisilab, kawawa talaga yung mukha niya, ibang-iba. Tulala mga sisi. Tulala. Ganon. Minsan nga ngayon, sabi ko, mag-inom ka ng barley para makatulog ka ng maayos. Sabi kong ganon. Kasi minsan hindi pa niya na parang hindi pa siya naka-recover, bitaw mga sisilab. Tapos pag natulog siya mga sisilab, nagigising siya kasi baka daw anuhin siya doon sa Ba't lumaban si pastor, di niya tinulungan ang member niya? Siya nga yung kumuha ng attorney, o bakit hindi siya na ng attorney? Na lumaban naman siya, nagbayad pa siya ng attorney. Ganon din na siya, na deport pa rin. Hindi ka pwede basta-basta kanang magturo bitaw na isang tao na wala ka ebidensya kung sino yung nagsabi na Hindi ka pwedeng magganyan. Pwede kang idemanda. Anong mo? May ebidensya ka ba? Yung tao nga nawala lahat, bahay, trabaho, yung sahod na pinipray niya, imbis dumating na yung sahod na yun, na lumaki na yung sahod niya, doon pa siya na na wala ng trabaho, yung support sa pamilya, bahay niya, hindi na niya mabayaran dahil walang trabaho, di ba? Tapos ngayon, malaman niya na siya yung pinagbibintangan na abno, di ba? Ganyan mga sisilab. Nakakaano yung ganyan. Nakakawala ng Sabi ko, wag mong isipin yan. At least nandito ka na sa Pilipinas. Sabi niya, manang sayang kasi yung ko, sahod ko. Wag mo na isipin yung sahod, oy. Wag kang bumalik doon. Sabi ko. Tapos yung amo niya mga sisilab, di ba nagpicture yung kapatid ko ng chocolate at saka bulaklak. Yung amo niya ang nagpadala pala nun. Sabi ko, sana sinabi mo sa amo mo dapat money na lang ang binigay. Hindi chocolate at saka flower. Yung amo niyang nagbigay nagpadala mga sisi. Kaya mahirap talagang ka ba?
Kaya hindi ka pwedeng magtiwala talaga kahit nasa ibang bansa ka. Sa ibang bansa, huwag kang basta-basta magtiwala. Ginanon ko na yung kapatid ko rin na sa Europe. Sabi ko, ikaw huwag kang basta-basta magtiwala sa mga Pinoy dyan. Kasi yung mga Pinoy, karamihan, yan pa yung gagawa ng hindi maganda sa'yo. Sabi kong ganon, umiiwas ka na sa mga ganyan. Tapos sasabihin ng sasabihin ng mga pulis, wala ka mang ginagawang masama. Sabi ni Gilbert, bakit wala akong kasalanan? Bakit nandito ako? Ganon. Sabing ganon. Parang sila na parang na frame up, parang ganon. Tapos dapat silang lahat, 'di ba? Nandun silang lahat sa simbahan. Dapat silang lahat ang mahuli, hindi lang yung dalawa. Kung ganyan, mga sisi. Kaya kawawa nga yung kapatid ko minsan hindi nga makatulog. Kasi iniisip niya ba na parang nasa loob pa siya ng kulungan, baka anuhin siya, ganon. Mahirap yung ganon na sitwasyon. Tapos sabi ko, mag-inom ka ng barley. Nag-order na nga ng barley, sabi niya. Sabi niya, Manang, baka hindi masarap yung barley. Tiisin mo. Kahit hindi masarap para sa'yo. Basta makainom ka at makatulog ka ng maayos. Kasi syempre, pag naranasan mo yung ganun na sitwasyon na wala kang ginawa, tapos bigla ka na lang hinuli, na traumatic, oo. Tapos pag natulog daw siya, feeling niya nasa loob pa siya ng kulungan, baka anuhin daw siya, ganyan. Kaya hindi siya nakakatulog. Makatulog man siya alas 4 na, mga sisilab. Gising pa siya hanggang alas 4, ganon. Kasi na-trauma nga. Kaya sabi ko sa kanya, never. Ayaw kong bumalik ka doon sa bahalag wala tay kwarta. Ayaw kong bumalik ka doon sa Saudi na yan. Sabi ko yung lugar na yan parang nakakatakot. Sabi kong ganon. Hindi ka pwede doon. Maghanap ka ng ibang trabaho. Tapos yung kasamahan niya kasama niya sa paglabas bitaw, pagsakay ng eroplano. Sabi niya, yung isang yung isang kuya kasi yung tawag niya kasi matanda sa kanya. Nagbayad na daw kasi nanghiram ng 1,000 yun sila, di ba? Kasi walang mga pera, mga sisilab. Kawawa din yung mga wala man lang binigay na pamasahe sa pauwi, ganon. Siyempre yung pera niya na binigay ng company, yun pinahiram niya, nagbayad daw. Sabi ko, buti na lang nagbayad. Pwede naman hindi na magbayad kasi kawawa din yung mga yun. Sabi niya, nagbayad naman sila. Nag-send daw ng GCash. Nang hinayang ka talaga sa sahod. Oo. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang mag-apply dun ulit ha. Kahit sabihin parang amo mo na, bumalik ka dito ay. Diyos ko, wag naman. Nakakatakot yung lugar na yun. Nakakatakot, mga sisilab. Kahit ako hindi ako makatulog. Nung nasa loob pa siya, mga sisi, lagi siyang tumatawag kay Almin na naranasan niyang 1 week hindi siya nakatoothbrush. 1 week hindi nakaligo. Syempre yung kapatid ko hindi naman yun eh. Lagi namang yun, parang laging naliligo, ganon. Naranasan niya yun, mga sisilab. Kaya sabi niya, grabe yung naranasan ko sa loob. Masarap naman yung pagkain, pero hindi ko kayang kainin araw-araw yung ganon na pagkain. Lagi naman daw masarap yung pagkain. Kaso lang, yung niya, arthritis, parang laging kasi daw, laging karni yung kinakain. Parang umandar ba, parang ganon. Kaya naawa ako sa kanya, mga sisilab. Sabi ko, wag mo na isipin yung about sa pera. Isipin mo na, nandito ka na, nakalabas ka na. Sayang kasi yung yung sahod niya ba. Okay na, bye na, mga sisilab. Nandun na ba yung kaibigan ko? Bye, thank you for watching.